Interview nitong si Manong Ted Pailo ng ating pag-uusapan dito sa video na to. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito. Hey! Yes. Good morning. Oo, sa True FM po ito, si Chacha po ito, si Manong Ted. Opo, Cha and Ted. Oo, good morning. Opo. Sir, una po muna siguro bago natin pag-usapan ng mga flood control projects dyan sa Bulacan. Kamusta na po ngayon dyan sa Bulacan? Ilan pa po, Ano po? kamusta na po ngayon dyan sa Bulacan? Ilan pa pong mga lugar ang hanggang Okay. sa ngayon ay may baha pa rin po? Okay. Gagabi po ay sa bandang Kalumpit ay tumaas. Ano po, umabot po ng 6 feet. Medyo malakas po ulan ng gabi eh. Ngayon, ang araw na ito ay ayon sa report ng mga ating mga disaster ay umabot pa po ng 4 feet ngayon. Kamukha po ng San Miguel, itong May Sulaw, itong Gugu, itong Sapang Bayan, and other barangays ay umabot po. Pinakamababa po na ngayon ay 3 feet halos. Ano po, from 6 feet to 3 feet ngayon. Bumaba po yung tubig ngayon kasi because of the high tide. Yan po yan. Actually, yung high tide, dumarating talaga paggabi na eh. Ano po, dato sasabayan pa ng ulan, kaya tataas po talaga yan. May mga barangay pa pong medyo, may mga tubig pa po at pinakabababa ay 3 feet dito sa Balang Kalumpit. Mm. So, dito sa may Hagonoy, ganun din. Ano po, medyo, Isa ho kasi yan sa pinaka-tinamaan ng hagupit ng habagat na yung Bulacan. Kaya saka marami din ho kasing flood control dyan eh. may tubig pa rin po ito. Ghost Flood Control Project. Ano ho yan? Lugar ho yan itong si Joel Villanueva. Hindi po agad natatanggal because nandoon pa rin yung high tide. And itong mga coastal po natin, Mm. dito sa lalawigan ng Bulacan, mga coastal po natin, halos may tubig pa rin. Yan, mga 2 feet po to 3 feet tubig po sa kanila. Ayan. Kaya po yung ibang lugar naman, dito sa atin, may mga nawala na yung ibang tubig. Possible naman po ang daan. Yung iba man, yung kahapon, yung Baliwag, dito tumaas. Baliwag. Ayan po yung bandang Marilao, tumaas po because of the flash flood na nagagaling sa upstream. Yan po yan. So, yung iba naman ay wala ng tubig, pero meron pa rin po may mga tubig din dito. Mhm. Most especially itong Catch Basin, itong Marilao, itong Agunay, Pulilan, and itong Kalumpit. Yan po yan. Mhm. So, Governor, tama po, no? Dun sa base rin po sa monitoring namin, 14 municipalities po dyan sa Bulacan ang affected ng pagbaha. Bukod pa po dun sa mga hindi nyo na nabanggit, kasi nabanggit nyo yung Calumpi, there's Marilao, Hagonoy. Opo, Kanina po, tama po Opo. yung datos natin, 14 municipalities sa Bulacan ang affected ng pagbaha. Palagay ko hindi magdag po ba yan? Hindi lang po 14. Hindi lang Hindi lang po 14. Mhm. Oo. Okay. So Governor, 24 bayan po opo. tayo. Okay, Governor, ganito po para ho mas malinaw at mas Yeah, mabilis po tayo. okay, Ito. Yan, Okay. Sa 20 bayan, 4 na lungsod, ilang pong bayan ang may baha pa rin o binaha? Ilang pong lungsod ang may baha pa rin? Okay, yung lungsod ng Baliwag, yung part lang ng ibang barangay, meron. Mababa na rin ngayon. Mga 2 feet, mga ganun po. Ang pinakamataas po dito sa yan, itong San Jose del Monte, wala. Wala po yan. Okay. Itong may kawayan, Opo. may part din yan ng mga barangay na may mga tubig pa rin. Ano Okay. po? Opo. Sige. Itong may kawayan, itong Malolos po yan. Okay. May mga tubig pa po iba Sige. dyan talaga. Opo. Okay. May mga Opo. tubig pa po ang Malolos City. Sige. So sa 20 bayan, ilan po ang may tubig po o binaha? Opo, dito ang pinag-special dito, Kalumpit, So ilan po? Mga Itong 16? Bunoy, Mga 16? itong Marilao, Mhm. itong Pulilan,
part ng Giginto, konti lang po itong bandang Malisla and ilang-ilang. Ano po? And bandang Kabukiran. Ayan, may Opo. mababa lang po. Opo, sige. Itong Plaridel, Oo. mga konti-konti lang po siya, may mga dulo-dulo. Mga Opo. bandang Kabukiran din. Opo. Mga nasa sa iba. Ayan po. Opo. Itong Pulilan, yan, talaga catch basin po yan eh. Oh, sige Kaya po. talaga may tubig po iba dyan, karamihan po dyan. Opo. Ba napagit ko pa? Opo, sige po. Itong Opo. Balagtas, talaga yan po. Medyo may tubig din po yan. Yan pong, Oo. itong Balagtas, Bukawe. Po yan, apektado na rin po ng high tide yung mga yan eh. Opo, Ano po? yes sir. Opo. Sige, ganito po. Itong, Gov. Opo. Gov, kasi po, Yes, sir. kulang ang aming oras. Ito pong term ninyo ngayon, pangatlong term na ho ba ito? Opo, Ted. Opo, sige po. Last term po ninyo, kumbaga, ngayon po ay pang, ano na ho kayo, halos pang 8 taon na po bilang gobernador ng Bulacan, ano po? Opo. Okay. Sige. So magmula po nang kayo naging gobernador, ano ho bang naobserbahan ninyo? Nabawasan ho ba yung baha o lalo pa nadagdagan? Nag-worse po. Ano Nag-worse po? po actually. Nag-worse daw, lumala. Nag-worse. Nag-worse po yung baha. Hello? Opo, nag-worse po yung baha. Okay. Opo, sige. actually, napapansin po namin tumataas ang high tide eh. Opo, hindi Tumataas po siya eh. No. Yung po kasing high tide, Tumataas po opo, siya. talagang given po yung high tide ano po at lalo po sa Opo. pataas. Anyway, so kung lalo pong nagiging masama ang sitwasyon ng pagbabaha sa Bulacan, sa inyo ho bang palagay maliban sa high tide na ito na nagiging dahilan po kapag may mga high tide nga, yun ho bang ginagasta ng gobyerno para sa mga flood control projects ninyo ay nagiging epektibo? And actually, kung nagawa po lahat yan, magiging effective. Mababawasan, I think. Ano po? Yan po, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, irrigation di canal. Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada, lagi po may mga kanal po yan, na drainage po yan sa gilid. Oo. Ayan po yan. Kaya nagtataas po kami ng nagiging kawawa naman kasi naiiwan yung mga bahay. Most especially dito sa bandang Palumpit na Nagunoy. Opo. Yung catch basin. Yan Opo, po. sige. So, Governor, ang probinsya po ng Bulacan, magkano po ang inyong budget? Budget po lamang ito, ninyo para po sa Kung ako dito kay Manong Ted Pailon, interview niya dito si Joel Villanueva. Mas alam niya yan eh. Kasi lugar niya yan eh. infrastructure o mga flood control projects po. Sa inyo pong term, nakakamagkano na po kayo? Ngayon pong taon, magkano? Last year, magkano ang yung first term po ninyo? Do you remember? Wala po akong blatus pong hawak. Nasa ad po natin, engineering office. Estimate po ninyo. Estimate. May mga project po tayo. Opo. Mga estimate po ninyo. Mga May magkano po? project po tayo. Siguro less than mga 900 po. 900 million lang. Opo, 900 po, mga ganon. 900 million. Opo, 900 million. Opo. Okay. Bulacan po ito Opo, yes sir. Of course, kasi Bulacan po ating pinag-uusapan eh. Governor, Governor, ngayon pong taon o even last year, do you remember magkano po ang naging alokasyon sa inyo ng National Tax Allotment? Wala pong hawak na datos dito. Nasa Treasurer's Office po natin. Pero, wala pong akong hawak dito. Opo. Pero hindi nyo ba natatandaan kung magkano ito, more or less po? Kasi palagay ko madali matandaan yan taon-taon eh. Halimbawa po, noong 2021, ang inyo pong tinanggap ay 5.09 billion, no? Sabi ng DBM. Taon-taon po magkano tinatanggap yung budget from NTA? Ang total budget po namin ngayon po ay mga 9 to 10D. 5? 9 to 10D.
9 to 10 billion. Grabe. Yan hong budget Opo, na yan. lahat po yan. Opo. Yan ho bang 9 to 10 billion, ito yung NTA lang, meaning binibigay po ng national government bilang bahagi ng tax Ay, po? hindi po, lahat na po ito. Lahat na. Lahat na po. Okay, sige. So sa Opo, budget po, the whole budget ng probinsya is lahat na po yan. thank you. Mga 90. Salamat. Sa budget po na 9 billion, ilan po doon yung nasa flood control po ninyo ngayon? Ilang bahagi po, magkano? Ano pa? Hello. Opo. Nabanggit po ninyo yung 900 million na budget sa inyong flood control. Anong taon po yun, Mayor, Governor? Opo, last year po, I think that last year and this year. Ano po? Last year and this year. Opo. Opo. So this year po, meron pa rin po kayong budget sa flood control? Wala po kami flood control. Wala. Hindi po kami nagpa-flood control. Wala. Wala po Okay, kami sige. flood control. Okay, ganito po. Governor, Sa mga kalsada lang po kami. At pag kalsada. ginagawa po namin, meron po kami mga irrigation sa gilid. Mga drainage po. Drainage Pero, din po. Opo, pag gumagawa po kami ng kalsada. Sige po. Meron po yan. So Governor, alam niyo ho ba na magmula po, nung bang 2022 Governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan? National? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor. Opo. Alam niyo po yun? I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak. Hindi. Pero sa totoo lang, opo, we have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada, pinakikita po namin, yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request ng mga kapitan, taasan na ng kalsada, Opo. tataas na naman po ang kalsada. Mga buildings po ng mga multipurpose, yan po yung mga Yes, sir. project namin. Opo. Naunawaan po namin. Yan po sinasabi niyo kanina pa. Opo. Sige po. Opo. Tapos Gov. yung mga Opo. Gov, ganito para ho tayo malinaw. Gov. Okay. Kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, pambansang budget, para alam niyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po yung inyong problema sa baha, ito ho mga flood control projects? Well, totoo lang po. Yung mga project ng mga ng DPWH, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Kaya nga po nung nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema. Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive order. Kaya gumawa ako ng executive order para dumaan sa amin yung mga project nila para makita namin. Hindi po ba? Opo. So ngayon, gumawa po ko ng executive order na dadaan sila lahat para makita namin kung ano gagawin nila. Hindi po ba? May acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba mga budget na gagawin nyo, anong budget na nangyari sa inyo, anong project meron kayo. Po yun, ngayon. So, ngayon, yung sa amin po kasi, alam po sa project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 Hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ikaw yung kumbaga, ikaw yung pinuno ng lalawigan, di ho ba kahit papaano dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawing proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo. So yan po yung saan. Actually, tika po, i-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na datos po. I know. Hindi, ang akin pong tanong, kayo ho ba mismo, Governor, kayo ho mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province ng Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan? Hindi po. Dumadaan po kasi sa Sangguniang Panlalawigan yan nga. Boss Ted. Ano po? Ngayon, bago dumaan sa Sangguniang Panlalawigan, titignan ko po ngayon.
May tatanong ko sa kanila kung ano ba na-action na, ano ba nangyari. Tatanungin po mga Treasurer's Office po. And then the budget po natin. Yan po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito Ayun, ay i-check ko po. GAA. Opo. Anyway, ganito ha. Okay, for your information, sa GAA po hindi pa kasama dito yung ilang pang mga budget para po sa SIPAG at yung BIP, no, na flood control din. Sa record po mismo ngayon ng Kongreso, pambansang budget, for 2022, 34 na proyekto, 2023, 108 projects, 2024, 160 projects, ngayon pong last year ay 114 projects. Ang total po nga niyan ay 41 billion. Ang tanong po namin dito, yung 41 billion na yan, hindi nyo ho namalayan man lamang yan bilang gobernador po na naipondo po sa inyo? Well, kung yan po yung nakapondo sa amin, mga project po yan na nakalaan po para sa amin. Ano po? Pero wala po mga flood control po yan. Sa totoo lang. Hindi po kami nag-ano ng flood control. Hindi Ang nga. inano po namin, Kuya Ted, Nababad trip na tong si Manong Ted, hindi makaintindi itong si Fernando. Itong si paano pa naging governor ito pambira? Hindi yung po. mga project Hindi niyo ng po, sa Governor, hindi niyo po budget ito. Ang sinasabi ko, alam ko na po yun, 900 million para po kayo sa mga drainage. Opo. Ang sinasabi ko po, Governor, dito ay national budget na nakalaan sa Bulacan. Hindi po sa inyo ito. Ang akin po katanungan lamang, Yung pinasabi ko po. kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaang pong 4 na taon ay 41 billion na? I don't know. Wala po akong knowledge about it. Tatanungin po natin tinatanong ko po ang ating Treasurer's Office and Budget about it. Hindi nga po ito Bulacan Budget Gov. Opo, ang akin po wala po akong knowledge about it. So hindi nyo alam. Opo. Paano nangyari, Governor, na hindi nyo po alam na nakapaglaan na po ng 41 billion ang national government para solusyonan ang inyong problema sa baha at di man lang ninyo nalaman itong sinasabi na listahan ng napakaraming proyekto sa flood control? Hindi nga po nakipag-coordinate sa amin eh. Hindi po ba? Kaya nga po gumawa po ng executive order para malaman ko kung magkano yung budget na nakalaan para sa kanila. Hindi naman po ako dapat gumawa ng executive order. Yan po ay dapat ipaalam sa amin. Opo. Ng DPWH. Hindi nga po kaya nga po gumawa ako ngayon ng executive order na dadaan lahat ng proyekto na dadaan po sa amin. Okay. Para alam namin. Sige po. Doon po sa inyo pong 20 bayan at 4 na lungsod, ilan po doon ang inyong kaalyadong mayor? Kaalyado. Ibig sabihin po kapartido. Opo, yung inyo pong kapanalig. Opo, kapartido. Yung inyong supporter nyo. Opo. Teka po, siguro po kasi kung bibilangin po natin matagal pa na, mga 6. 1, 2, 3. Siguro po mga 18, 19, 20. Okay, sige. 18. Okay. Opo. Yun ho bang mayor po ng Hagonoy, Kalumpit, yan po, ito pong Paumbong, ito pong Ubando, yan, Malolos, ito pong of course, no? Ito pong Giginto. Ito bang mga mayors dyan, kaalyado ninyo? Yung pong Malolos, yung Kalumpit, yung Hagonoy. Opo. Ito, sa first district ho ba, kaalyado nyo si Congressman? Hagonoy. Opo. Hagonoy po ay hindi. Yung first district ho ba na Hagonoy Congressman? hindi. Oo. Hagonoy hindi. Malolos, opo. Kalumpit, opo. Oo. Yung Ginto ay hindi po. Okay, sige. Okay, ganito. Yung vice mayor lang. Ang ano po. Opo. Yun ho bang mga mayors po na kaalyado ninyo, hindi man lang po sa inyo medyo nagsasabi na, Gov, may ginagawa sa aming project ang DPWH. Gov, may flood control project na ginagawa sa aming lugar. As in, wala pong katimbre-timbre sa inyo, Governor?
hindi rin po yata dumadaan sa kanila eh. Hindi rin po nakikipag-organize sa kanila eh. Aha. Mm-mm. Kaya hindi po siya nagsasalita rin sa akin. Kung hindi dumadaan Wala sa... po, wala rin po coordination sa kanila eh. Sa akin nga po, walang coordination eh. Sa mayor pa po. Paano po nakakapagsimula ng project yung pong DPWH o ang kanilang contractor na hindi humihingi ng kaukulang pong permit sa local government? Ganito po, ano po. Kasi po, may mga project din po ang municipal government. May project din po kami. Di po ba? Kaya Kuya Ted, Boss Ted, alam mo po yan, di ba kayo naging congressman po kayo? So, hindi po dumadaan sa amin yung mga project nila. Actually, hindi nga po nakipag-coordinate sa amin kung may mga project na gagawin alam sila. alam po namin, Gov, may kanya-kanya kayong project. Ngayon, nire-request lang po namin sa... Nagbibigay po kami na request sa congressman na, ano ba, itong ganitong kalsadang ito, ibibigay namin po sa congressman. Baka pwede isama yan dyan. Yan po yan. Sama sa project ninyo. And actually, may mga sarili naman po sila mga assessment staff kung ilan yung mga project na gagawin nila. Hindi po ba? Opo. Hindi, ang tanong ko po, Governor, Gov, alam po namin, hindi nakikipag-coordinate, may sarili kayong project at budget. Paano po nakapagsisimula ng konstruksyon ang isang kontraktor sa isang lokalidad na hindi humihingi ng kaukulang permits sa munisipalidad? Kasi meron kang excavation permit, etc. Wala pong, I don't know sa kanila kung may dumadaan permit sa kanila. Sa amin po ay wala eh. Hindi po kami nagbibigyan ng permit pagdating sa mga ginagawa ng DPWH eh. Opo, sige. So, Kaya nga po hindi nakapag-organize sa amin kasi kasi kung may mga permit po silang binibigay sa amin, dapat alam namin. Sige po. Okay, so ngayon po, Gov, no? Ngayon po na sinasabi namin sa inyo na ganito na po kalaki ang perang nailaan sa Bulacan para po sa flood control projects. Pero sabi ho ninyo, mas lumubha pa ang baha. Sa ngayon po na sitwasyon ninyo, kanino po ang sisi dito? Sa high tide? Well, hindi po sa ita. Actually, sa totoo lamang. Kaya nga po kaming tatlong governor, hindi po Kaya nga po kaming tatlong governor, meron po kaming ibinigay at pinanukalang project sa national government. Ito pong tinatawag na mega dike para mabawasan yung baha at yung high tide maharang. Okay. Yan po yan. Ngayon, yung mga project nila kasi actually, sa totoo lang Kuya Ted, Boss Ted, hindi po talaga dumaan sa akin. Kaya nga po hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Kaya nga po napilitan akong gumawa ng executive order para dumaan sila sa amin ngayon. At ngayon po, tinawag ko po yung mga bagong minitin ko po yung mga bagong opisyales ng DPWH para malaman ko ngayon at makipag-coordinate sila sa akin. Kasi noong nakaraan talaga hindi po nakipag-coordinate. Minsan lang po silang kumuusap sa akin. Minsan lang, yung mga nagdaan. Kasi nung humihingi sila ng PDC resolution para doon sa kanilang... Okay, sige. Ganito. Okay. Sige po. So, Gov, ito po, huli kong tanong. Sa inyo pong palagay, bakit kayo hindi pinapansin ng mga proponents ng mga proyektong ito? Bakit binabypass kayo ng DPWH? Bakit parang wala silang kinikilalang Governor Fernando dito po sa kanilang pinaggagawa at paglikha ng mga proyekto at pagpopondo ho dito na para bagang hindi kayo kasama? Tama ka ron, Boss Ted. Dapat bang gumawa pa ako ng executive order para kanya mapansin? Yung po tanong ko po sa inyo. Kasi protocol na po yan eh. Hindi po ba? Protocol yan dapat malaman namin. Hindi, bakit nga po? Bakit? Sa inyo pong palagay. Sa inyong palagay, bakit para kayong non-entity? Para bagang hindi kayo kilala, para bagang wala kayong, alam niyo ho, yung para bagang hindi kayo gobernador, parang wala sa inyong kortesiya. Bakit po? Ang tanong ko, bakit ho ganun ang turing nila sa inyo, itong mga taong ito? Hindi na naman po siguro sa akin. I think, pati doon sa ibang gobernador, ganun din ginawa eh. Ewan ko po, hindi ko po alam kung bakit nangyari yan. Hindi ko po ganun. Basta dapat, protocol po yun.
So, dapat dumaan sila. Kaya nga po, miniting ko sila ngayon. Sa mga bagong opisyalis na po ngayon sa Bulacan. Kaya, ngayon po nilang bago ngayon. Na dapat makipag-convince sila sa akin. Yun, humingi din sila ng sorry sa akin. Hindi nakapag-coordinate yung nakaraan. Ngayon nga ako, hindi po pwedeng yan. Kaya nga po, kailangan ko bang gumawa ng executive order. Sabi ko nga sa kanila, para kayo ay makapag-coordinate sa amin. Sige. Dapat may acceptance pa. Dapat meron sa kapitan, sa mayor. Opo. Sige. Senador, pagkatapos, hindi po ba? Opo, sige po. So, Kaya kailangan na, hindi nga po boss Ted, dapat Opo. ba nilang, dapat bang ibaliwala kami? Dapat bang Opo. maano kami, mawala kami sa picture, di po ba? Opo. Kasi kailangan malaman namin lahat ng gagawin nila. Ngayon, ultimo building, lahat, kinakailangan malaman namin. Sige. Kasi para magbantay na at intrasan po natin yung ating Provincial Engineering Office para magbantay. Sige po. Okay. Ngayon po, dito babantayan nila. Dalawa, yung project namin at saka yung project nila. Ngayon po kasi, by next year po, patapos na po ang inyong last term. Ano ang balak nyo ngayong governor? Pagkatapos, wala pa po akong plano. Wala kayong plano? Hindi ko pa po alam. Kasi ano plano ko sa ano ba tinatanong niyo po yung karir ko? Karir po ninyo. Karir po ninyo. Opo. Kayo ba'y mag-i-endorso ng gobernador? Wala pa po ini-endorso eh. Wala pa po. At hindi ko pa po alam kung yung plano kung ano po yung lalabanan natin sa susunod. O pwede naman ako magpahinga na, pwede man akong tumulong. Pahinga ka na. Pwede naman pong ganun. Or add a position. Hindi ko pa po alam. Hindi pa ho ninyo alam. Ngayon po kasi, Boss Ted, nakatutok po kami ngayon sa trabaho. Boss Ted. Ay, nako po. Kasi ang dami po trabaho ngayon. Opo. Miss Mariosep. Sige po. Napakadami po, Boss Ted. Nako, Tulungan niyo po kami, alalayan niyo po kami. Opo. Alam niyo ho, Gov, sabi ho, kayo nakatutok sa trabaho, ang una niyo pong trabaho, busisiin po lahat ng project po sa inyo, regardless kung sino pong gumagawa. Yan po siguro ang inyong pangunahin. Opo. At yun nga po ginawa namin. Kaya nga po tinawag ko sila. Okay, sige. Tinawag ko sila kasi Opo. Sige. siyempre mahirap yung ganyan. Nakaroon ng korupsyon eh. Opo. Nako. Sabi ni Manong Ted, okay na, Fernando, tapos na. 41 billion ito, Governor. 41 billion, ha? 41 bilyones sa loob lamang po ng 4 na taon ang nailaan sa inyong probinsya, baha pa rin kayo. Salamat po, Governor. Salamat po. Opo. Salamat. Kuya Ted. Salamat, Opo. Boss Ted. Mabuhay po. Thank you. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong plano ko? Sandali muna. Ito, taga-Bulacan ito. Oo, Asa si Aaron? Wala. Asa si Ayun Aaron? nakatutok siya sa'yo kanina. Nakaganon pa si Kuya Aaron. Ano si Nakatingin Aaron? sa'yo. Ito, taga-Hagono ito. Tapos nakahawak sa kanyang baba. Sandali, si Aaron, taga-Hagono ito. Inuumpog ang ulo sa pader. Aawatin ko muna. We'll take a break. Sakit ang ulo eh. Punta tayo dito kay Atty. Ferdy Topacio. Programa niya. Yes, Topacio. Good. Maraming nangyayari. Si Gutesa bumaliktad. Opo. Yan in the wake of the recantation ng 4 na Marines. Opo. Bago, binabaliktad din yung istorya tungkol dun sa honey trap daw. At sinasangkot si Jing Paras at si Representative Lian Leviste. Ayun. At yung mga Chinese nationals na inaresto, na illegal. Mali. Legal naman pala, oo. Oo. Pwede palang gano'n, no? Hindi, alam mo, nakakatakot Opo. kasi ang nananaig dito sa atin ay puro kasinungalingan. Katulad niyang si Attorney Raymond Palad. Opo. Sinasabi niya si Vice President daw pumunta sa BJMP sa Annex 2 para puntahan si Madriaga. Hindi naman pala Mali totoo. pa rin. Yung sinasabi ni Madriaga, puro walang katotohanan. Alam mo, Ma'am Juvie, nakakatakot yan eh. Opo, Sapagkat totoo. alam niyo po, yung mga kasinungalingan, gawain po ni Satanas yan. Oh, Hindi, totoo po. yes. Hindi kami nagbibiro. No joke, no joke. Kailangan lang po nating tingnan sa Biblia, di ba? Unang-una, Opo. Genesis pa lamang, di ba? Yeah. Nung nilinlang nung ahas, yung ahas po ay yan ang kumakatawan sa dyablo. Di ba? Inengganyo niya si Eva na kagatin yung ipinagbabawal na bunga.
At sabi sa kanya, sabi kasi ni Eva, sabi ng Panginoon, wag daw naming titikman yan. Yes. Pero sabi ng ahas sa babae, ito nasa Genesis. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Pero ano nangyari? Dahil nagkasala, di ba? Nagkaroon ng kamatayan. Yes. Kasi ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, Nasa Biblia. Yan talagang kasinungalingan, kita mo ha. Sa 2 Tesalonica, ang talata ay 2. Sa 2 Tesalonica, Opo. 2, ang talata ay 9 pala. Sabi rito, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanghangang kasinungalingan. Yan. Talagang ang sinungaling ay mga kampo ni Satanas. Nasa Ito, Biblia nakalagay pa sa yan, Jeremias. Oo. Sapagkat mula sa kaliit-liitan nila hanggang sa kalaki-lakihan nila. Malaga ho yan, yung mga sinungaling, no? Ano ho yan? Ika nga, hindi maganda yan. Kaya kayo ho dyan, wag ho kayong magsinungaling. Mga malilit na bagay, nag-uumpisa sa maliit yan eh. Yung kumuha ka ba ng candy, kahit kumuha ka sasabihin mo, nag-uumpisa sa maliit. Kaya ugaliin natin mula doon sa maliit na bagay, wag ho tayo magsinungaling. Okay? Kung kung hindi. Wala na yung ano. Walang mo magsisinungaling. Bawat isa ibinigay Kung gano'n ang attitude nitong bansa na to, nako, baka ang yaman na ho ng bansang Pilipinas ngayon. sa kasakiman. At mula sa propeta hanggang sa saserdote, bawat isa ay gumagawang may kasinungalingan. Nako. Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. Di ba? Nangahiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi! Hindi sila nangahiya sa anuman. O sila man ay nangamula. Kaya't sila'y nangabubuwal sa gitna ngayong nangabubuwal. Sa panahon na aking dadalawin sila, ay nangabubulagta sila. Sabi ng Panginoon. Di ba may sinabi si Panginoon, si Panginoon tuloy, si Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Hindi naman sila nahiya. Di ba? Opo. Sabi, anong mangyayari kapag ikaw ay sinungaling? Ito, hindi po kami ang nagsasabi nito. Opo. Baka sabihin nyo, masama kami mga tao. Sabi sa Kawikaan, 19, ang talata ay 9. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan. At ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. Di ba? Yun. Hindi kami nagsabi niyan, ha? Sabi rin sa Salmo, sa 5, ang talata ay 6, iyong lilipulin sila na nagkagsasalita ng mga kabulaanan. Kinayayamutan ng Panginoon ang taong mabangis at magdaraya. Ayun. Yan ang nangyayari sa ating administrasyon ngayon. Puro kabulaanan. Yes. Puro kasinungalingan. Anong sinasabi rito? Lilipulan sila. Bulagta sila. Ano ibig sabihin ng mga bulagta? Mamatay. Ayun, Yan, Sabi rin sa Salmo. Salmo ulit tayo. 52, ang talata ay 2 hanggang 5. Ang dila mo'y kumakata ng totoong masama. Gaya ng matalas sa pang-aahit na gumagawang may karayaan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit sa kabutihan. At ang pagsisinungaling kaysa pagsasalita ng katuwiran. Iniibig mo ang lahat ng mananakmal na salita. Ikaw naman darayang dila. Ilulog mo ka rin gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya. Itilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya sa lupain ng may buhay. Ibig sabihin, tatanggalin ka sa lupain. Mawawalan ka ng buhay. Hindi po kami nagsasabi yan. Biblia, Eto pa, sa unang Timoteo, 4, ang talatay 1 hanggang 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya
at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ng kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Oh. Yan po ang mangyayari sa mga sinungaling. Ito sa awit ha, huling Sige talata po. na lamang. Opo. Awit 109, ang talata ay 163. Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling. Ang Panginoong Diyos po nagsasalita rito ha. Ngunit ang kautosan mo'y aking iibigin. Yan. Kaya tayo po, baka na-demoralize tayo bago tayo pumunta sa mga issue. Opo. Kaya kami po ni Manang Juvie at 10 ng lahat ng mga naririto sa SMNI. Opo. Truth That Matters, palagi po naming pinaglalaban ng katotohanan kahit napakahirap po ng laban. Yan. Ang kalaban po natin ay buong makinarya ng pamahalaan. Pwede silang magpakulong. Pwede silang magdemanda, pwede silang mangharas, katulad ng ginagawa nila sa SMNI at kay Pastor, kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor, kay Jing Paras, si Kelian Leviste, kay Loren Legarda, kay Alan Peter, at kung yung mga yon, mga makapangyarihan, mga senador, ginagano nila, kami pa kayang mga payak na mga mamamayan. Alam niyo po, mga kasama, bago po ako pumunta sa ating mga issue, ang nagpapalakas lamang po ng loob sa amin ni Manang Juvie Opo. at dito po sa SMNI at lahat sa inyo na makatarungan na nakikipaglaban hanggang ngayon para sa katotohanan, ang mga hindi tumitiklop, hindi sumusuko, ay ang pangako ng ating Panginoon sa Isayas. Yes. Nung sabihin ng Panginoon sa mga tunay na lingkod ng Diyos, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya ng husto. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak at mamamatay. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila matatagpuan. Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat ako ang Panginoon ng iyong Diyos. Ako ang magpapalakas sa iyo at nagsasabing, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Yan po ang nagpapalakas po ng loob sa atin. Yan Ngayon ang po, totoo at yan po ang katotohanan. katotohanan. Paminsan-minsan kailangan ho natin makinig ng mga mga ganitong klaseng pagsasalita nitong si Attorney Ferdy Topacio, no, para kahit paano mabuhayan naman yung ating mga kababayan kasi talagang yung iba nawawalan na ng pag-asa oh. Unang konti ron, pasensya na Opo. po kayo. Opo. Katulad nung nangyari, di ba anong sinasabi mo Manang Juvie? Nagdrama pa. Itong NBI, may private plane pa o special plane, pumunta sa Davao, gitna ng Kadayawan, mag-aaresto daw ng mga Chinese nationals. Opo. Yung Malaking pala, ito, mga kahihiyan to, yan nangyari Wala dyan. naman palang problema at Opo. nagagalit tuloy yung Chinese Embassy. Hindi sa kinakampian natin ng China. Oh, yes. Ngunit alam niyo po, yang mga away na yan ay may repercussions. Natatanda mo yung ginawa doon sa Vice President ba yun? Yes. Ng Huawei. Opo. Na nung nasa Canada ay inaresto ng mga Amerikano. Dahil may violation daw ng mga batas sa Amerika. Ito ay trade war lang naman. Sa pagitan ng China at ng Amerika. Yes. Hindi natin kinakampihan ng China. Ngunit, kapag tayo ay kinikilos laban sa isang bansa, buwabawi po yan. Lalo na kung ang bansa ay malakas. Oo, Yes. di ba? Opo. Ganun po yan eh. O, anong nangyari roon?
nung inaresto ng Amerika sa Canada. Sa Canada pa, dumanding yung eroplano, inaresto. Right Yung away. Vice President ng Huawei. O ang China, may inaresto naman ng mga Amerikano. Okay. At ikinulong din. O, sabi nila, naaresto niyo yung mga citizen namin, arestuhin namin yung mga citizen nyo. Yan po ang ginagawa ng mga bansa na may dignidad. O, wag na sa ating sabihin China lamang. Opo. Baka sabihin pro-China tayo. May mga ulalo dyan na basta nagbigay ka ng ehemplo na may China na hindi tugma sa kanilang naratibo, ay baka pili ka na daw. Oh. Traitor ka naman daw. Oo, hindi nag-iisip yung mga yan Puro kailungan Oo, ha? Oo. Yan. O, ang Amerika. Di ba sabi ng Amerika? Kayo, Netherlands, wag na wag niyong aarestuhin ang aming mamamayan. Correct. Kung hindi, kami ay lulusob dyan at kukunin namin dyan, lulusubin namin ang inyong bansa. O, di ba? Ililigtas nila yung tao nila. O, anong ginagawa nila ngayon? May mga warrant yung ICC sa mga ilang mga sinasabi sangkot daw sa war crimes sa Afghanistan. Anong ginawa ng Amerika? Hoy, kayo ICC, hindi pwede yan. Gugunawin namin kayo. Yung mga miyembro ng ICC, hindi pwedeng pumunta sa Amerika. Hindi pwedeng gumamit ng credit card. Yung Yung mga bank patay. deposits nyo sa mga bangko na may kaugnayan sa Amerika, frozen lahat. Di ba? Pati nang kameme sila. Wala na sila. Ganun po ang isang bansang may dignidad. At may pagmamahal. Pag kinanti mo ang mamamayan nila, babawi ang kanyan. Tayo lang naman ang ginagawang doormat, tapak-tapakan tayo Oo, ng bakit? ICC. Mismong mamamayan natin, hindi lang basta mamamayan, dating Pangulo, ibinibigay natin sa ibang bansa. Ngayon, si Pastor Kibuloy, gusto rin nating ibigay sa ibang bansa. Ano ba naman yan? Di ba? Wala naman tayong kahihiyan, kaya pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Yung iba, pinoproteksyonan ng citizen nila. Alam mo ba nangyari Manang Juby? Yes po. Doon sa pinadala mo sa akin na gusto mong i-discuss. Opo. Bigyan mo muna sila ng background tungkol doon. Yung tungkol sa China. Yung Oo. inaresto. So, dumating si Matibag. Yes. Nagkaroon tuloy ng rumors, arestuhin si VP Sara. Aha. Sabi ko, hindi totoo yan. Opo. Kasi nagkagulo doon sa Kadayawan Dumating doon, may mga military pa daw. Hindi ko malaman kung bakit ang NBI ay kailangan magpa-tulong sa Yun militar. nga, yun nga, yung diba? nagulat ako Samantalang eh. mukhang labor laws lang naman. Opo. Labor law lang ito sabihin na natin illegal yung mga Chinese. Hindi ba immigration law yan? Yes. Pwedeng Nasa- pag-usapan. Hindi pwedeng pag-usapan hindi, yan. yung ano- Pero, ang ibig sabihin, yan ay saklaw ng DOJ, ang NBI na sa ilalim ng DOJ. Ang Bureau of Immigration ay nasa ilalim din ng DOJ. At unarmed naman yan Hindi yes. naman mga rebelde yan Bakit kailangan may armed forces? OA Ang problema rito Nasobrahan. Nasobrahan. Sige. Kulang sa pansin di ba? Inaresto. Opo. Nung Mayo, bago pinakawalan. Dahil wala naman daw problema. Di ba? Yun nga. Mismong prosecution, yung National Prosecution Service ang nagsabi, walang basihan Wala naman para arestuhin. to, yun. Ngayon, nire-recycle na naman nila yung isyong radioactive chuchu. OA na OA. Pumunta roon, kala mo may gera sa Davao. Nakakatawa. Ganyan talaga yung mga KSP anong ginawa ng China tuloy noong May, nung inaresto yung mga mamamayan nila? Nag-aresto rin ng 100 Pilipino sa China bilang bawi. Patay tayo. Pinapakita kasi nila, huwag niyong gagaliwin naman ng mga residente natin. Okay, opo. Yung mga mamamayan pala namin dyan sa Pilipinas, Ayan. babawian naman kayo dito sa China. Yun ang mabigat dyan. Nagkakaroon ng repercussions na-escalate. Parang naggagantihan na tayo, no? Siyempre, Gantihan na yan no self-respecting country ay papayag na ang kanilang mga mamamayan ay inaapi. Tayo lang yata. Pero Baliktad attorney, tayo. parang nangamatay na ba ang mga bayani sa Pilipinas? Kasi nagtataka lang ako, di ba? Di ba pag sinabing bayani, pagtatanggol mo ang kalahi mo?
O para ano, ubus na ba yung mga bayani natin, Wala. attorney? Hindi naman bayani yung nasa DND. Di ba Maltese yun? O baka sa Malta siya bayani. Ayan. Maltese yun eh. Teka muna. Parang yung namatay kong aso, si Noy Maltese yung lahi. Oo. Ayan. Sayang, bilib pa naman ako sa inyo dati. Ako rin eh. Dati ha, talaga. Binoto ko kayo actually kasi president siya, di ba? Oo. For that time. Pero nagulat ako eh. Ito lang masabi Hindi, ko. ang nangyari kasi, hindi naman kasi pala, kaya natalo eh. Opo. Maliit lang ang boto na ni Gibo Teodoro. Boto! Boto nga! Ano ba Ito sa... yung sinasabi ko sa inyo eh. Na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Boto!